Yun, magandang araw mga idol. Kumusta po kayo? Araw na naman ng Lunes. Bagamat mga idol ay ilang araw na lang Pasko na. Ay nako. Oo. Isa lang po ang masasabi ko ay sobrang sarap, Sobrang sarap magising na panatag ang loob mo at wala kang ibang iniisip. By the way mga idol, kaya po ako napablog ngayon. Bagamat unahan ko na kayo, sana hindi ma-misinterpret kasi doon pa lang sa thumbnail parang topic na naman natin si Intoy at Nika. Nag-isip nga ako mga idol kung itutuloy ko itong vlog na ito kasi baka nga ma-misinterpret. Again, gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo na hindi po ako opisyal, hindi po ako reactor nila Intoy. Pero dahil nga po sa kababayan ko, gusto ko lang pong bigyan din ng ilang unsolicited advice. Yung pong mga payo, kasi po may mga napapansin ako sa kanilang mga vlog. May napansin ako sa kanilang vlog. At isa din po sa mga nag-comment sa atin na ang sabi niya bigyan mo nga ng payo sila Intoy at Nika. Kaya nag-isip ako, ano nga ba ipapayo ko? Baka kasi sabihin nila na sumasakay tayo sa issue dahil nga sa sila. But alam niyo po, sobrang nakakatabad ng puso na talagang nagbo-boom ang kanilang mga video. Ngayon, dahil nga po sabi ko nga, kababayan natin si Intoy, meron lang akong kunting payo sa kanila. Sana po Intoy at Nika, makinig po kayo. Ganito po yun mga idol. Alam niyo po ba na kapag nanonood ka ng kanilang mga video ay parang napakagaan sa pakiramdam. Mararamdaman mo yung positive vibes kasi makikita mo yung kanilang transformation. Transformation kung saan parang parang sa kanilang vlog makita mo yung nakaalpas, kalayaan, parang ganun na wala silang di mo makikita yung stress at problema sa mukha nila. Yun ang isa sa maganda. Maganda yung mga video, yung sequence of videos kung paano pinagkakabit-kabit. Napakaganda po ang pagkasunod-sunod. Kaya nga sabi ko magaling na pong mag-edit si Intoy. Pero isa lang po kabayan, Intoy, ang napansin ko at Nika sa video ninyo. May mga pagkakataon, dahil nga po sa soft voice kayo, may mga pagkakataon na kahit ako naka-headset na, full volume na yung headset ko parang hirap pa rin ako maka-aninag kung ano po yung sinasabi po ninyo, lalo na si Intoy. Pansin niyo yung mga video ni Intoy kasi po, di po ba, parang soft voice si Intoy magsalita. So, minsan, ang hirap ma-captured. Kaya po sana Intoy, kung maaari, pag magkaroon ka ng pagkakataon na mag-invest din. Mag-invest ka sa yung mga gamit sa pagbablog. Lalo na po yung microphone. Gumamit ka ng microphone kapag nagbablog ka. Para kahit malayo, kahit distansyado, ay captured pa rin yung boses na hindi nahihirapan ang audience mo. Yun po yung isa sa napansin ko. Dahil nga po sa mga soft voice sila mahinahon, hindi malakas ang mga boses nila. Kaya kailangan gumamit ng microphone. Ma-share ko lang po sa inyo, noon pong nagbablog din ako, ganun ako kasi medyo tamad din ako mag-setup. So, kadalasan sa mga vlog ko, wala akong microphone na ginagamit. Umaasa lang ako sa microphone ng aking cellphone. Kaya lang minsan, isa po sa nagiging dahilan na parang nagkakaroon ng pagkakataon na hindi naririnig yung boses mo kasi halimbawa kung may dumadaan na sasakyan, isa yan sa mga factor na pwedeng maka-disturb po sa boses nyo. So, ganun po. Kasi ano ba yung video na napanood ko sa kanya about sa bahay nila. Tapos na nagsalita si Intoy, hirap akong
Although, naintindihan ko, kaya lang parang kumbaga lakas na po yung volume para lang ma-capture ko yung ganyang sinasabi. So, ito po yung ano ko, suggestion nito. Meron naman pong mga microphone na magaganda at mura lang. Maghanap ka lang. Pero yung sana, yung compatible. Hindi ko alam kasi kung anong gamit nila kung cellphone o kaya digicam. So, yung compatible sa gamit mo. And then, tulad ng sinasabi ko, try to invest. Try to invest. Yung pong gamit sa pagbablog. Ito pong latest video nila na napanood ko. Kailan ba in-upload? Kahapon lang nanood ako. Ang ganda nung senaryo na naglalakad si Kenzo tapos nasa dalampasigan sila. Ano pala yan, gilid sila ng dagat. So sabi ko, wow. Alam mo ito kung dumating ang pagkataon na makapag-impo ka, try to invest drone. Alam ko naman kasi na marunong kang humawak ng drone kasi di po ba, lagi kang dikit noon at natuturuan ka ni Papa Dins. So, try to invest drone. Kahit hindi yung drone na kahit hindi yung drone na medyo mamahalin muna. May mga drone naman na medyo medyo mura lang. Huwag naman yung pinakamura. May mababa yung price pero kayang-kaya naman. Makakuha ka lang ng mga kumbaga yung top views ng location ninyo. Kasi isa din po sa nagpapaganda o makakapagpaganda ng video kapag may drone ka. Actually, isa yan sa i-invest ko, iipunan ko. And hopefully by 2026 is makapag-provide ako ng ganyan. Kasi sa mga biyahe, di po ba, kapag charity, maganda din yung nakikita din yung location. So, napakaganda yan, Intoy, para at least yung inyong lugar ay mas lalo mong ma-promote. Mas lalo mong mapakilala dahil sobrang ganda. Napakaganda ng mga video na ginagawa mo, puno ng good vibes. Plus, malalagyan pa ng napakagandang scenery. Napakagandang tanawin sa lugar ninyo. So, di ka mahihirapan. Di ka mahihirapan maggawa ng content. Halos araw-araw, baka nga po sa isang araw kung kaya mo, pwede kang makakontent ng 2 pa o 3, di po ba? So, malaking factor ang drone, tapos mayroon kang microphone, ayos niyan. No? Then, siguro, kung magmumotor kayo ni Nika, pag-ipunan mo rin yung, yung intercom. Di ba? May ikinakabit sa helmet. Para kapag tumatakbo kayo, nagbibideo ka, connected na yan naka-connect yan sa phone. Yung pag-uusap ninyong dalawa ay ma-capture pa rin. So, sinasabi ko ito kasi alam ko naman na darating ang araw, pwede mong magawa yung kung may drone kang tutulungan, siyempre magta-travel kayo, di ba? Hindi ka na mahirapan yung hahawakan ng iyong camera, tapos ikaw lang maririnig. Parang nagsisigawan kayong dalawa, di ba? So, maganda kung may intercom. Lagi kong sinasabi yun. Pero hindi ko sinasabi na buuin mo agad ito. Dahan-dahan lang. Tandaan mo, planuhin mo ang iyong mga gastusin. Pero, i-priority mo yung bahay. Number 1 yun. Kasi kahit saan naman tayo mapuntay, ang pagbablog ay nandyan lang yan. Ang pagbablog ay andyan lang siya. Kaagapay lang natin sa ating pang-araw-araw na buhay, pero mas pinaka-importante yung maayos mo yung tahanan. Ngayon, pag nakaluwag-luwag ka na at nakaayos ka na, saka mo unti-untiin gawin itong mga bagay na kailangan mo. Sabi ko nga, palakasin mo ang iyong mga gamit sa pagbablog. Kasi ang kagandahan ng isang video ay nasa mga gamit yan. Naalala ko rin to mga idol, nung pong ako'y unang tungtong dito sa Hagonoy, Bulacan, meron akong video na nag-comment nga po sa akin. Sabihin sa akin, alam mo, ang sasarap ng mga kainan na binablog mo Ang ganda sana ng content mo, kaso lang ang labo ng camera mo.
Kaya nung time na yan, kinaptured ko, pinost ko. Maraming salamat. Shout out nga po pala doon sa kaibigan natin na nagbigay sa atin ng cellphone. Sobrang tuwa ko noon nung binigyan ako ng cellphone para lang at least mabago yung ng camera. Ito pong cellphone na ginagamit ko. So, kaya napapansin nyo, medyo maganda na po yung ating captured ng camera. So, doon ko po napagtanto na iba pa rin po ang datingan kapag nag-i-invest tayo bilang vlogger sa ating mga kagamitan. Mahalaga po yun. Hindi po yun kapresyuhan. Hindi po yung kapresyuhan, hindi po yun, kumbaga, kayabangan, bagamat iyan po naman ay para, kumbaga, maibigay mo yung pinaka-the best na video para sa mga manunood. Tandaan mo, Intoy and Nika, tandaan nyo na ngayon ay ito po yung pinaka ng inyong kumbaga ito yung pagsibol ng inyong vlog kasi talagang andyan yung mga followers nagmamahal sa inyo. And try to be humble at alagaan mo siyempre. Alagaan mo ang iyong mga supporters. So isa riyan sa pagkakataon na may pakita mo na inaalagaan mo sila ay yung magbigay ka ng sa tingin mo ay magandang video para sa kanila. So try to improve. Pwede ka naman yung pagdating sa drone, alam ko may 22 lang na drone. May 22. Yung 22,000 na drone, na yan, medyo maganda na yan. Maganda na yan. Ang importante, mayroon kang mga video, na aerial video, na maisisingit doon sa kabuuan ng video. Ganda ng lugar ninyo. Maniwala ka, kapag nagawa mo yan, hindi ka mawawalan. Tulad sinasabi ko kanina, mawawalan ng content. So yan po lang po mga payo. Sana po ay wag niyo pong masamain mga idol, mga kapatid din po. Ito po naman ay payo ko lang at unsolicited advice. Actually, ayaw ko na nga sana mag-topic kila Intoy kasi baka sabihin nga ng iba na ginagamit ko. Pero sa totoo lang, dahil kababayan ko nga sila, tayo naman ay nanonood sa kanilang video, napapansin ko kung ano pa yung kailangan i-improve. At ito naman pong mga sinasabi ko ay nasasabi ko rin yan sa lahat ng mga kaibigan ko. Maging noon na nandun pa ako sa business naipapayo ko ito sa kanila, na nasasabi ko. Pero ngayon, congratulations at dumadami na po ang followers mo. Mahalin mo ang iyong mga followers at sana wag kang magmataas, be humble, at manatili kang nakaapak pa rin sa lupa. Tulad ng sinasabi ko sa bandang huli ng itong video na ito, tulad ng sinasabi ko lagi, ugaliin mong maging kawayan. Kunin mo yung karakteristik ng kawayan. Ang kawayan kasi, habang tumataas ng tumataas, mapapansin mo kapag humahangin, sumasabay-sabay lang siya at yumuyuko siya sa lupa. Dapat, Intoy, ganun din tayo. Kung gaano tayo katayog o saan man marating ang iyong pagbablog. Tulad nga na sinasabi ko, by 2026, maniwala po kayo. Isa pong makikilalang vlogger na si Intoy. Ganap na makikilalang vlogger. At huwag kang makalimot magdasal. At higit sa lahat, huwag kang makalimot na pasalamatan kahit sa sarili mo lang. Lagi mong isama sa iyong dasal ang mga taong pinanggalingan mo, ang mga taong ayaw sa iyo, dahil walang imposible sa dalangin, sa pananalangin. Lahat yan, pinagdadasal mo lang. So, again, congratulations at sa ating pong mga followers. Marami pong salamat sa inyo, at talagang nakakatuwa na sinuportahan po rin niyo ako.
Kahit ganito na lang po yung ating estilo ng pagbablog, katulad ko nga ng una, shoot and play po ako. Binablog ko na wala na po tayong edit, wala na po kayong kasi wala po tayong computer. Pero nagagawan naman ng paraan, di po ba? At natutuwa ako na at least nagugustuhan po ninyo yung inyong nagugustuhan po ninyo yung aking mga ginagawa. Try to comment po mga idol. Nahingin ko lang po sa inyo, comment po. Ibigay kayo ng suggestion kung ano pa po yung mga posible nating pag-usapan. Huwag lang po natin pag-usapan yung mga personal na buhay na ibang tao. Ano po, ayaw natin na yan. Pero pag-usapan po natin kung ano po yung gusto ninyong i-topic para po naman sa ganun ay makita ko kung ano nga po ba yung gusto ninyong gawin nating video. Ano po? So again, thank you so much po sa inyo. Ingat po tayo palagi mga idol at sana po ay dalangin ko. Wish ko lang na lahat tayo, ikaw, ako, tayong lahat ay magkaroon ng mapayapa at masaganang Pasko. Sa lahat po ng ating mga kapatid na OFW, ingat po kayo palagi. Alam kong malungkot na naman ang pagkakataon dahil magpapasko na malayo kayo sa inyong pamilya. Pero tiis lang dahil ang inyo naman pong pinagtatrabahuan ay para po sa kinabukasan ng inyong pamilya. Sa muli po ako po si Taong Gala. God bless us all mga idol. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood.